Balita sa Metro o saan man sa mundo. May nagbabantay, nagmamatyag, rumoronda, pumapasada. Walang atrasan sa pagbabalita, walang preno sa paglilingkod. Ihahatid ng nagbabalitang Daddy Johnson, anong kwento mo? Johnson Manabat. Ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Nasa front seat ka ng talakayan. Kapit na sa Ronda Pasada. Ronda Pasada. Magandang Lunes po muli na umaga mga kapamilya. Ngayon pong araw na ito ng June 9, 2025. Bango na! Gising na ho kayo sa mga may pasok po dyan. Baka kayo malunisan. Ako po si Daddy Johnson. Sasamahan kayo hanggang alas 6 po na umaga. Sa mga gumagayak na po dyan ginagawang background ng teleradyo DZMM Radio Patrol sa 630. At sa oras nating 5:05, narito ng mga maiinit na balita ngayon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Halos 300 pamilya apektado ng flash flood sa Bulacan. Pag-ulan, patuloy na mararanasan dahil sa low pressure area at habagat. Department of Education, pinaghahandaan na ang pagbabalik eskwela ng halos 27 milyong estudyante. Ilang senador nagbabala ng constitutional crisis kapag hindi itinuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mahigit sa 100 milyong pisong halaga ng ari-arian natupok sa sunog sa Valenzuela City. Sa ating Ronda Probinsya, mag-live-in partner patay sa salpukan ng motorsiklo at ng kotse sa Zamboanga City. Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa bahagi ng Bacnotan sa La Union. Inaasahang magdadala ng mga pag-ulan ng LPA sa Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at dyan sa Albay. Magdadala naman ng mga pag-ulan ng habagat sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. DZMM, numero 1 sa aksyon. Tuloy po muna tayo sa mga balita habang hinahagilap natin ang Pag-asa sa oras nating 5:06. Halos 300 pamilya o mahigit sa 700 individual ang apektado ng flash flood sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Sa tala ng CDRRMO, 22 barangay ang naapektuhan ng biglang pagragasan ng baha. Sa barangay San Rafael 1, umabot ng hanggang dibdib ang baha matapos ang 30 minutong pag-ulan. Umapaw ang creek dahil hindi kinaya ang dami ng tubig na sinabayan pa ng pagbara ng mga inanod na basura. Naghahanda na ang Department of Education sa pagbabalik eskwela ng halos 27 milyong estudyante sa June 16. Sinabi ni Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya na dumami ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll, bunsod ng early registration na nagsimula noon pang Enero. Pinaalalahanan din ng mga lokal na pamahalaan hinggil sa suspensyon ng klase ngayong tag-ulan. Sa department order, dapat magkansela ng klase ng maaga o bago mag-alas 4 pa ng madaling araw. Ngayong araw, aarangkada ang Oplan Balik Eskwela kabilang na ang paglilinis sa mga paaralan. Aminado naman ng Department of Education na hindi magandang implementasyon ng senior high school. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na masyadong maraming subjects sa grade 11 at grade 12 kaya hindi nakapili ang mga estudyante. Dahil dito puspusan ang paghahanda sa pilot implementation ng bagong senior high school curriculum sa mga piling paaralan. Sa bagong curriculum, 5 na lamang ang core subject mula sa 15 subjects sa kada semestre. Nauna nang inihain sa Senado ang panukalang layong alisin na ang senior high school.
Ulitin ko lang ha, panukala pa lang mga nanay, mga tatay. Panukala pa lang. Marami pang pagdadaanan po yan. Dahil po daw sa kabigo ang makalikha ng mga graduate na handa ng magtrabaho. Sa ilalim ng panukala, narinig nyo ha, sabi ni Archie sa ilalim ng panukala, pagkakaroon po ng 1 taong kindergarten education, 6 na taong elementary education at ibabalik sa 4 na taon ang secondary education. Ulitin ko ulit ha, panukala pa lang yan. Samantala, bumaba raw ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing sila'y mahirap. Sa survey ng social weather stations noong Abril, 50% ng mga respondents ang ikinukonsidera ang sarili bilang mahirap na mas mababa kumpara sa 55% sa naunang survey. Pero katumbas pa rin ito ng mahigit sa 14 na milyong pamilyang Pilipinong naniniwalang sila'y mahihirap. 42% naman ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 8% ang borderline poor o nasa pagitan ng mahirap at hindi mahirap. Nauna nang tumaas sa 27.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom. Katumbas po ito ng mahigit sa 7 milyong pamilyang nakaranas ng gutom na pinakamataas na naitala simula noong kasagsagan ng lockdown at pandemya noong 2020. Kapag ba kayo merong 80,000 piso, maituturing mo ba ang sarili mo na mahirap? 80,000 ha? Sino magsasabing mahirap ka nga kung meron kang 80,000 piso? Makapagsisimula ka pa ng negosyo mo. Saan ka pa? Sa oras po nating 5:10, sa ika-9 na sunod na taon, muling napabilang ang Pilipinas sa mga bansang malala para sa mga manggagawa. Sa report ng International Trade Union Confederation, dumaranas sa mga manggagawa sa Pilipinas ng panggigipit mula sa mga pulis at red tagging sa mga aktivistang unyon. Bahagi rin ng report ang sinasabing pagsasawalang bahala sa hiling na sapat na sahod ng mga manggagawa sa ilalim ng collective bargaining agreement. Kasama ng Pilipinas sa top 10 ang Bangladesh, Myanmar, Belarus, Nigeria, Ecuador, Egypt, Tunisia, Eswatini. Saan naman, Archie, yung Eswatini ngayon? Pati na rin ang Turkiye. Kinuwestiyon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang report dahil hindi isinama ang sincere effort o hakbang ng pamahalaan para maresolba ang iba't ibang issue ng mga manggagawa simula noong 2009. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi sisimulan ang malawakang pagkukumpuni sa EDSA hanggat walang pulidong plano. Kasunod po ito ng utos ng Pangulo na suspendihin ang EDSA rebuilding na nakatakda sana sa June 13 at binigyan ng 1 buwang palugit ang Department of Transportation at DPWH para makaisip ng solusyon sa pagpapabilis ng naturang proyekto. Sa vlog. Tingnan nyo nga naman ha. Sa vlog, sinabi ng Pangulong Marcos na kailangan munang magkaroon ng malinaw na rerouting plan at maging handa mga lokal na pamahalaan bago simulan ang pagsasaayos ng EDSA. Target matapos ang proyekto sa loob ng 6 na buwan hanggang sa 1 taon. Tinatayang aabot sa halos 9 na bilyong piso ang gagastusin sa proyekto hanggang 2026 at posibleng tumaas pa yan sa 15 bilyong piso sa 2027. At sa oras po muna nating 5:12. Ronda Panahon! Ronda Panahon! Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Monday ng pagbabalik trabaho ng mga maraming manggagawa. Nasa linya po natin ang Tito Obed Badrina ng Pag-asa. Tito Obed, magandang morning. Magandang umaga po. Magandang umaga, Tito Johnson. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Ngayon nga, yung minomonitor pa rin natin yung low pressure area. Mula sa silangan ng Baler, ngayon ay nasa West Philippine Sea na itong low pressure area. At huling namataan na nasa 85 km west-northwest
ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Hindi pa rin inalis yung posibilidad na ito'y maging bagyo, lalong-lalo na mas malaking chance na maging bagyo nito bukas o sa mga susunod na araw. At ang nakikita natin pong senaryo na kapag naging bagyo ito ay possible na kumilos pa kanluran, papalayo na sa kalupaan ng ating bansa. Gayunpaman, binibigyan din pa rin natin ito sa pag-asa na posible pa rin ang epekto ng habagat kahit po medyo lalayo na yung bagyo, yung low pressure area kung maging bagyo man. Kaya asahan pa rin natin, halimbawa ngayong araw, malaki pa rin chance ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Abra, Benguet, gayon din sa malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, at kasama rin po dyan ng ilang bahagi ng Bicol Region. At samantala naman sa Mindanao, inaasahan naman natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkulog, mas maaliwas sa panahon yung inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon din, Daddy Johnson, wala tayong